Papasok pa lang ng sasakyan sa subdivision ay dama na kaagad ni Mabel ang mabigat na pakiramdam na tila nagpapahiwatig na may naghihintay sa kanila sa mansyon. Ano man o sino yon na hindi niya alam, bumusina si Ernest sa gate. Maya-maya ay bumukas din ito. Dire-diretsong kotse papasok sa loob. Mula sa bintana, namata nilang isang BMW na nakaparada sa garahe. Shit! Napamura si Navi. Ipreno mong kotse. Sumunod naman si Ernest at ininto ang sasakyan malapit sa harap ng mansyon. Naunang bumaba si Navi at Ernest at sinalubong sila ng caretaker na si Mang Jun na halatang balisang-balisa. Dala ng kuryosidad ay nagdesisyon na ring bumaba ang iba pang mga nasa loob ng sasakyan. Sinundan ni Mabel ang kanilang amo na papasok sana sa loob pero isang matandang lalaki ang naabutan nilang nakasandal sa mismong pintuan ng bahay. Huminto si Navi sa entrance kaharap ang matanda. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Navi. "Ganyan ba pagbati mo sa tatay mo, Giovanni?" Kalmado, ngunit nararamdaman ng lamig sa boses ni Nicolas nang sabihin niya yon. "Ano ang sadya mo sa bahay ko, Dad? Akala ko ba abala ka sa pagpapatakbo ng negosyo natin sa New York?" Nairitang wika ni Navi. "Sabihin na nating may nalaman akong balita tungkol sa mga kagaguhan mo nitong mga nakalipas na linggo. Kaya pagdating ko dito, ay agad kitang pinatawagan sa caretaker mo para pauwiin ka." "Anong ibig mo sabihin?" tanong ni Navi. Wala silang narinig na tugon mula kay Nicholas. Bagkus tuminto sa grupo ng mga nakatayo sa likuran ni Navi at kabilang si Mabel sa mga ito. Namilog ang mga mata ni Belle at naniga sa kinatatayuan bagamat may katandaan ni ito na naging sanhi ng bahagyang pagpayat ng matanda. Hindi niya makakalimutan ang itsura ng kanyang dating biyanan na minsang naghatid ng kilabot sa kanyang sistema. "Pwede ba kami mag-usap ng kami-kami lang?" Formal na pakiusap ni Nicolas sa kanila. Tumango ang lahat at isa-isa na nagpulasan. Magkasamang nagtungo sina Mang Jun at Ernest sa garahe habang sina Jazz, Hyacinth, Paris at Mabel naman ay dumaan sa entrance kung saan nakatayo si Nicolas. Akmang susunod si Mabel kina Jazz at Hyacinth pero bigla siyang hinarangan ni Nicolas. "Dito ka na muna," mariing sabi nito habang nakatitig sa kanya ng mataman. Hindi kinaya ni Belle ang tensyon kaya binalingan niya si Jazz. "Dalhin niyo na si Paris sa quarters. Susunod na lang ako." Bilin niya dito at hinayaan ng bata na sumama sa dalawa. Hinintay nilang makapasok ang tatlo sa loob ng mansyon bago muling nagsalita si Nicholas. "Saan ka kumuha ng kapal ng mukha para bumalik sa pamamahay ng aking anak?" Diretsahan tanong ni Nicholas kay Mabel na nagpatindig ng kanyang balahibo. It took a moment before she could respond. "Mr. Reinhardt, kung iniisip niyo pong kaya ko nandito para kumbinsihin si Navi na makipagbalikan sa akin, nagkakamali po kayo. Parang ganito rin ang sasabihin ng isang sakim na tao," Nicholas commented. "Ngayon mo pa ba bibilugin ang ulo ko, iha? Kabisado ko ng galaw mo. Sinadya mo magtrabaho kay Navi para kunin muli ang loob ng anak ko. At sa oras na bumalik siya sa'yo, ay saka mo huhututan ng pera. Ang lakas ng loob mo." Dito na nagsimulang tumulo ang luha ni Belle. Biglang nanumbalik sa kanyang alaala ang senaryo noong minsan siyang ipahiya nito sa harap ng kanyang ina at ng nanay ni Navi 7 taon ang nakakaraan. Kung gaano kasakit ang binitawan nitong mga salita noon, ganun din kahapdi ang sugat na iniiwan nito sa kanyang puso magpasa hanggang ngayon. Hindi inasa ni Mabel ang sumunod na nangyari. "Dad, tama na. Wala kayong karapatang pagsalitaan ng ganyan ng kasambahay ko." Ikinagulat ni Mabel ang biglang pagsabat ni Navi dahil ang akala niyang mananahimik na lang ito sa gilid. Marahil ito lang yatang hindi nagbago kay Navi. Malaki man ang atraso niya sa dating mister, sa huli pinili pa rin tong panigan siya. "Narinig ko ba ng tama?" Tumawa ng pagak si Nicolas. "Baka nakakalimutan mo. Muntik ka nang masiraan ang bait noon kakaisip sa ginawa sa'yo ng oportunistang to. Kinuha niya kabutihan mo at kinumbinsi kang bigyan siya ng malaking pera. Natulog siya kasamang ibang lalaki habang kasal pa siya sa'yo. At ngayon pinagtatanggol mo siya sa harapan ko? Anong tumatakbo sa isip mo, ha? Hindi ka na natuto, Giovanni." Sermon nito, halos pasigaw na. "Hindi ko siya pinagtatanggol, okay? Mali ang nakikita mo. Aksidente siyang na-hire ni Ernest at kailangan ko ng kasambahay. Anong gusto mong gawin ko?" Bukod doon, si Mabel ay isang single mother. Hinayaan ko siyang magtrabaho dito para sa kapakanan ng anak niya. Sagot ni Navi. Muling kinontra ni Nicolas ang anak. "Hindi mo trabaho ang pakain ng anak niya? At hindi mo rin responsibilidad na dalhin ng batang yun sa Palawan kasamang nanay niya. Akala mo ba hindi ko malalaman lahat ng ginawa mo?"
Sinabi sa akin ni Siren ang lahat at ganap kang nakalimot sa kanya sa buong concert mo. Bakit? Dahil abala ka sa pakipagkulitan sa babaeng ito sa entablado. Saka nito dinuro si Mabel ng may puwersa. Desisyon kong isama si Mabel bilang pansamantalang PA ko. At kaya siya nakaakyat sa entablado ay dahil nasalo niyang jacket na itinapon ko sa audience. Naiiling nagpatuloy si Navi. Sa totoo lang, wala akong utang na paliwanag sa dad. Walang big deal. Pinanindigan ko si Mabel, hindi bilang dating asawa kundi bilang amo niya. Kaya tigilan mo ng pakikialam sa buhay ko. Hindi na ako yung dating Navi na kilala mo. Alam kong ginagawa ko. Matapang na depensa ni Navi. Sa halip na kumakumbinsi ang matanda ay lalo pang uminit ang ulo nito. He stepped towards Navi as he grabbed his son's collar. May karapatan ako makialam dahil anak ka ni Victoria. Anito. Huwag mo sabihin hindi kita binalaan tungkol sa babaeng to. Tandaan mo, walang gamot sa katangahan at wala sa pamilyang ito ang aanga-anga. Hinawi ni Navi ang kamay ni Nicolas mula sa suot niyang polo. Kung nandito ka lang para lecturean ako, pwede ka nang umalis. Pabalang na sambit ni Navi sa ama. Hindi ako nagpunta dito para lang sermonan ka. Naparito ako dahil may inihanda akong sorpresa para sa'yo. Ano yon? Clueless na tanong ni Navi. Nanibago si Mabel sa biglaang pagbabago ng statement ni Nicolas. Ang weird lang kung iisipin dahil kanina'y halos magwala sa galit si Nicolas. Tapos ngayon ay tila nasasabi sa nais nitong ipakita kay Navi. Tumalikod si Nicolas at binuksan ang pintuan ng mensyon. Umatras ito ng konti upang bigyan sila ng daan ni Navi papasok sa loob. Sabay nang mabante ang dalawa at pagdating nila sa living room ay itong bumungad sa kanila. Bukod sa malaking malatang nakatayo sa sulok, isang mistisang naabutan nilang nakaupo sa couch. Nagtamang paningin ni Navi at ng babaeng yun at maisis Bell ay nagulat sa presensya nito. Siren, bungad ni Navi sa kasintahan. Babe! Sinugod si Siren ang yakap si Navi habang umiiyak. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Navi. Kumala si Siren mula sa nobyo. Humarap ito sa kanila. Bugto ang mga mata at nagkalat ang makeup sa buong mukha ng dalaga. Nagkaproblema kami ng daddy ko at sa galit niya pinagbawalan niya ako magstay sa kondo. Kinausap niya rin ng ilang hotel owners para siguraduhin hindi ako makakapasok sa kahit na saang hotel. Wala akong ibang malalapitan kaya nakumustahin ako ni Tito Nicolas sa phone. Naglakas loob akong humingi ng tulong. Mahabang paliwanag nito sabay baling kay Nicolas na malayang nakapasok sa mansyon. Kaya sinasabi mo na tinulungan ka ng tatay ko sa pamamagitan ng pagpapahintulot na manatili ka sa bahay ko? Tanong ni Navi. Tama, Nicolas answered as he stepped towards them. Sa tingin ko, hindi naman magabagong isip ng dating asawa mo. Kung mananatiling kasintahan mo dito sa bahay mo pansamantala, hindi ba, Miss Di Guzman? Nagpalipat-lipat ng tingin ni Mabel sa kanilang tatlo, subalit kay Navi siya pinaka nag-focus. She could see the sadness in his eyes, as if he never wanted to be stuck in this situation with his new lover. Hindi man yun masabi sa kanya ni Navi ng harapan, ramdam niyang tama ang kanyang pakiwari. Ibig mang kumontra ni Mabel sa kagustuhan ni Nicolas ay wala siyang power para gawin yon. Aware siya na isang paderang kanyang babanggain sa oras na magkamali siya ng isasagot. Oo, Mr. Reinhardt. Wala akong problema kung manatili siya dito hanggat kaya niya. Napipilitang bigkas ni Mabel na ikinatuwa naman ng matanda. Mabuti, iyan ang gusto kong marinig, aniya. Kung tutuusin bilang co-owner ng bahay na ito, ako may karapatang magdesisyon kung sino pwedeng manatili dito o hindi. At bilang kahati mo sa ownership nitong mansyon, karapatan ko ring hayaan si Mabel na manatili dito at ako lamang ang pwedeng magpalayas sa kanya. Mariing wika ni Navi na nagpataba ng puso ni Mabel. Tignan natin, kampanteng sabi ni Nicolas. Basta na lamang tumalikod ang matanda at naglakad palabas ng walang paalam. At this point, tanging sila na lamang ni Siren at Navi ang naiwan sa sala. Gayang ng dati, kinawit na naman ang dalagang sarili kay Navi habang nakasandal ang ulo nito sa balikat na lalaki. Sa tingin ko, gutom ka na pagkatapos ng mahabang biyahe. Anong gusto mo kainin para sa hapunan? Naglalambing na tanong ni Siren sa nobyo. Napabuntong nga si Navi. Wala akong ganang kumain. Mauna na ako sa kwarto. Matamlay nitong sagot, basta na lamang itong kumalas kay Siren at umakyat sa itaas. Sir, tinawag ni Mabel ang amo na dumaan sa harap niya na parang hangin. Hindi sumagot si Navi pero nang malapit na nitong marating ang second floor ay saglitong huminto at lumingon sa direksyon. Magandang gabi, he said to her. Bumuhos ang pag-aalala ni Belle para kay Navi.
Halatang hindi nito nagugustuhan ng mga nangyayari at ganun din naman siya. Akala niya magtutuloy-tuloy ng magandang samahan nila ng lalaki. Ngunit sa isang iglap ay nadlangan niya ng tadhana dahil sa biglang pagpasok ni Siren sa eksena. It's a big adjustment for everyone in the house, especially Mabel, who used to be part of Navi's life. Dito na masusukat ang kanyang katatagan at kung hanggang kailan niya matitiis ang ugali ng bagong babae sa buhay ng dating asawa. Magpapa-standby ka na lang ba dyan magpakailanman? Pagtataray ng dalaga, tinuro nitong pulang maletang nasa sulok. Dalhin mo ang maleta ko sa kwarto ng boyfriend ko, Mabel, nakasambahay. Opo, Miss Siren. Nakatungong sabi ni Mabel bago kinuhang bagahe ni Siren at sumunod sa dalaga paakyat sa ikalawang palapag kung saan ang kwarto ni Navi. Kung si Mabel ang tatanungin, hindi niya gusto ang idea ni Siren na dumikit kay Navi ngayong gabi. Iniisip niya pa lang kung anong maaaring gawin ni Siren ay naninikip na ang kanyang dibdib. Matuloy na dumaan ang isang buwan, hindi naging biro ang pagtatrabaho ni Mabel sa mansyon, gayong kasama niya sa isang bubong ang babae ni Navi. Araw-araw gigising siya para lang masaksihan kung paano akitin ni Siren ang kanyang amo. Kung isipin na napakasakit nun dahil kay Navi umiikot ang mundo niya, ngunit pilit itong hinihila palayo sa kanya. Mahirap man ang sitwasyon, sinisikap na lang ni Mabel na mag-focus sa kanyang trabaho, alang-alang sa kanyang unika iha na mag-isa niyang itinaguyod sa kabila ng maraming pagsubok na kinakaharap. Tanghaling tapat at katatapos ng patulugin ni Mabel si Paris nang may kumatok sa pintuan ng kanyang silid. Tahimik siyang umalis sa higaan upang pagbuksan ng pinto ang taong nasa labas. Pagbukas niya ay bumungad sa harap niya ang dalawang kasambahay na sina Jazz at Hyacinth. Bihis na bihis sa mga ito at halatang may pupuntahan. O mga sis, saan ang punta niyo? Pabulong na sabi ni Mabel sa dalawang kasambahay. Sa health office, Ate Mabel, nakaschedule kaming magpa-medical para sa yellow card na kukunin namin. Kaya nag-half day na muna kami. Nagpaalam na kami kay sir at pumayag naman siya. Si Hyacinth ang sumagot. Ganun ba? Reaksyon ni Mabel sa sinabi nito. Tumango ang dalawa. Nga pala, nagbilin si Sir Nafi na diligan yung mga halaman sa gazebo mamayang hapon. Ikaw nang bahala dun ha? Alanganin na kasi ang uwi namin lalo na't bibisita pa ako kay nanay at isasama ko tong si Hyacinth para ipakilala. Pakiusap naman ni Jazz sa kaibigan. Mabilis na tumango si Mabel. Sige Mars, walang problema. Salamat ha. O paano, mauna na kami. Nakangiting paalam ni Jazz sa kanya na sinabayan ng pagtalikod. Bye Ate Mabel. Pahabol pang sabi ni Hyacinth bago to sumunod kay Jazz. Mag-iingat kayo, ani Mabel. Hinintay niya makalis ang dalawa saka napagpa siyang isara ang pinto. Nahiga siya sa tabi ng anak at niyakap ito ng may sapat na higpit. Dahil tirik pa ang araw sa labas, naisipan ni Mabel na matulog na muna upang makapag-ipon ng lakas. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Mabel. Mula sa kisame, lumipat ang kanyang tingin sa wall clock na nakasabit sa pader na katapat ng higaan. It's 3:55 in the afternoon. Kulang 2 oras din siyang nakatulog and now, she feels better than ever. Maingat siyang lumabas ng kwarto upang hindi magising ang kanyang anak na natutulog pa. Nang makapaghilamos ay dumiretso siya sa mabardeng kapatagan ng hardin kung saan sa hindi kalayuan ay namataan niyang dalawang magkasintahan na nakatambay sa loob ng gazebo. Parenteng mga itong nakaupo sa puting balustre habang nagkwakwentuhan. Hindi na bago sa kanyang senaryong yon, bantay saradong kanyang amo sa syota nitong dinig pananinta kung makadikit dito. Hindi niya maiwasang magselos sa dalawa. Naisip niya, kung hindi lang nangyari lahat ng ito, marahil siya ngayon ang kasakasama ni Navi. Sana ako na lang, nasa isip niya. Napailing si Bella at inalis ng ideyang yon sa kanyang isipan. Imbis na lunurin ang sarili sa inggit at selos, tinuon na lamang ni Mabel ang atensyon sa pagdidilig. Hawak ang hose ay sinimulan niyang basain ang malalagong halaman sa gilid papunta sa gitnang bahagi ng hardin. Maya-may isang sitsit ng babaeng kanyang narinig. Psst! Sinundan niyang pinanggalingan ng sitsit na yon and it turns out the siren was calling her as her to come over. Walang pagdadalawang isip na pinatay niyang hose at tinungo ang gazebo kung nasaan ang dalawa. Opo, Miss Siren. Bungad niyang tanong sa dalaga. Inabot itong hawak na cellphone sa kanya. Pwede bang kunan mo kami ng picture? Hindi mo kailangan magtanong sa kanya. Pagalma naman ni Navi na nasa tabi ni Siren. Bakit naman? Hindi ba trabaho niya rin na tumulong sa akin? Lalo nitong inumang ang gadget malapit kay Mabel. Pwede ba? She stared at the phone quickly.
Para namang may karapatan siyang tumutol sa gusto ng babaeng to. Labag man sa kalooban ay kinuha na lang ni Mabel ang cellphone. Umatras siya ng konti upang masakop ng kamerang magkasintahan. From the phone screen, she could clearly see how Siren clung to his arm and smiled, as if she were the luckiest girl in town. On the other hand, she noticed that Navi seemed uncomfortable with it. Malungkot na mukha nito na parang napipilitan lang na magpa-picture kasamang dalaga. As much as she feels bad about herself, mas nananaigang awa niya sa dating asawa. Kung maaari lang napaalisin ng babaeng to sa mansyon, bagay na imposibleng mangyari dahil una sa lahat, si Nicolas ang nagdesisyon na patirahin si Siren dito. Pangalawa, walang dahilan para sipain ito sa pamamahay ng mag-amang Reinhardt. Kung pwede lang sana. Okay na, wika ni Mabel nang makuhaan niya ng litrato ang dalawa. Inabot niya pabalik ang telepono kay Siren, ngunit sa halip na magpasalamat ay ito ang narinig niya mula sa dalaga. Bakit malabo to? Hindi ka ba marunong kumuha ng litrato? Himutok ni Siren nang makitang larawan sa gallery. Pasmado kasi yung kamay ko. Pasensya na. Palusot niya naman. Siren rolled her eyes. Tigilan mo ng pagrereklamo sa maliit na bagay, Siren. Picture lang yan, said Navi, which Mabel didn't expect. Humakbang ito palapit sa kanya at sinabing, pasensya ka na sa kanya, pwede ka nang umalis. Tumango si Mabel at tinuloy na lamang ang pagdidilig ng mga halaman. May kung anong kumiliti sa puso ni Belle noon ng mga oras niyon. For the record, this was the second time that Navi had defended her in front of his father and now his girlfriend. At kung isipin, mas maswerte pa pala siya kaysa kay Siren dahil kahit pilit itong binabakuran si Navi, ay mananatiling hawak ni Mabel ang simpatya ng dating asawa. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin dinadalaw ng antok si Navi. Katabi niya sigaan si Siren habang siya naman ay nakasandal sa headboard at dinaramdam ang malamig na temperatura sa paligid. Hindi niya maintindihan ng sarili. Magmula nung umuwi siya ng Maynila ay nakaramdam na siya ng kakaiba na parang may lungkot na nakadagan sa kanyang dibdib. Sa tuwing nakikita sila ni Mabel, tila may pader na humaharang sa pagitan nila at yun ay walang iba kundi si Siren. Napahugot ng hininga si Navi. He glanced at the woman sleeping next to him with her hand wrapped around his body. Dahan-dahan niyang inalis at nang makakuha ng pagkakataon ay saka siya bumangon at lumabas ng kwarto. Bumaba siya ng hagdan at tinarap ang kadiliman. Huminto ang kanyang mga paa nang marating niyang sala sa kabinuksan ng ilaw doon. Naupo siya sa malambot na sofa at kinapa ang remote na nasa gilid. Binuksan niyang TV at nanood sa pag-asa makakatulong yon para siya ay antukin. Maya may nakarinig si Navi ng kaluskos mula sa banyo na katabi ng kusina. Senyales na may gumagamit nun. Hinayaan niya lang yun at ibinalik ang atensyon sa telebisyon pero pagkalipas ng ilang minuto. Uy, ba't gising ka pa? Napapitlag siya nang gulatin siya ng boses mula sa likod ng couch. Nilingon niya ito. Para ka namang nananakot. Hagikik na naging sagot nito at nagpa siyang mapuo sa tabi ng lalaki. Sorry na nga. Ani Mabel na may halong panunukso. Navi hissed. Gabing-gabi na, hindi ka pa ba inaantok? Binaba ni Navi ang volume ng TV upang marinig si Belle. Umiling siya. Hirap ako makatulog na may katabing iba sa higaan. Hindi ko mahanap yung kapanatagan sa puso ko kapag nandyan siya. Si Siren ba ang tinutukoy mo? Mabel gasped. Sandaling kinain na katahimikan ng paligid bago siya nagsalita. Aminadong hindi ko napaghandaan ang araw ng pagdating niya dito sa mansyon. Kung magiging tapat ako, hindi ako komportable kapag nandyan siya. Hindi na ako masaya sa presensya niya. Naiirita nga ako kung tutuusin. Nakikisama lang ako kay Siren, alang-alang sa kasunduan namin ni Dad pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito patatagalin. Mahabang wika ni Navi. Inalis niya ang mga mata sa TV at yumuko na lang. Alam mo yung parang gusto mong umalis pero hindi mo magawa dahil nakakulong ka sa rehas na bakal? Sobrang hirap, alam mo ba? Mabel laughed bitterly as she agreed to his statement. Oo, alam ko. Eksakto kung ano nararamdaman mo dahil sa totoo lang, pareho tayo ng sitwasyon. Binaling niyang atensyon kay Belle. Paano mo nasabi? Kunot noong usisa ni Navi. Sa tingin mo ba, ikaw lang napipilitang makasamang girlfriend mo? Ako rin. Hindi mo alam kung gaano kabigat sa loob ko na araw-araw akong gigising para pagsilbihan ng babaeng yun. Habang nakikita kong hinaharot ka niya. She let out a deep breath and continued. Kung kaya ko lang umalis dito pero wala akong magagawa, ikaw ang iniisip ko, Navi.
Ikinulong ko sarili ko sa rehas na kinalalagyan mo dahil minsan ako nangako sa harap ng judge na sa hirap at ginhawa, magkasama tayong lalaban. Napakurap-kurap si Navi at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bel, at bilang kakampi mo, responsibilidad ko ang payuhan ka sa gitna ng pagsubok. Anito, hindi ba't sinabi mo kanina gusto mo nang makawala sa sitwasyong ito? Pwes, nasa iyong susi sa paglaya nating dalawa. Kailangan mo lang magpakatotoo sa nararamdaman mo at ipaglaban ko anong nandyan sa puso mo. Mabilis na gumapang ang palad ni Belle papunta sa dibdib ni Navi. He was too stunned to speak. His heart was pounding so hard that he could almost hear it. Ibang hatid ng haplos ni Mabel. Mainit sa pakiramdam, ngunit hindi maikakailang yun ang hinahanap ng kanyang katawan. Nararamdaman kong tibok ng puso mo, Navi, she said softly. Dama niyang mainit na hininga ni Mabel malapit sa kanyang muka. Kaya okay lang sa akin na hindi ka magsalita dahil puso mi mismong gumagawa ng paraan para ipaalam sa akin kung sinong nilalaman nito. Ang mga katagang yun ang nag-udyo kay Navi para iangat ang kanang kamay. Marahan niyang hinaplos, ang pisngi ni Mabel at sinakop ang natitirang espasyo sa pagitan ng kanilang mga mukha upang ang kininang mapupulang labi nito. Sinulit ni Navi ang sandaling yon, nalasapin ng malambot nitong mga labi. Sa pagtugon ni Mabel sa kanyang halik ay naramdaman niyang paghagod ni Belle sa kanyang likod na lalo nagpainit ng kanyang katawan. Sigurado siyang ungol ni Mabel na maihahambing sa isang magandang musika. Hindi siya tumigil sa paghalik hanggang sa naging marahas ng paraan ng pag-angkin niya sa dating asawa. Unti-unti nang naubusan ng hangin si Navi kaya naisipan niyang kumalas na. Habol hininga siyang tumitig sa mga mata ni Mabel. Ngayon lang kita ulit nahalikan ng ganito, Belle. Navi said as he held her chin, at wala akong pagsisisi sa ginawa ko dahil hindi mo alam kung gaano ko to na-miss. He smiled tenderly. Ako rin, at sana hindi to nang huli. Sana sa susunod na mahagan ko na ulit ang mga labing ito'y malaya na tayong dalawa. Tugon ni Mabel habang masuyong nilalaro ang labi ni Navi gamit ang hinlalaki nito. Kapwa napapitlag sina Navi at Mabel sa tunog na nasagap ng kanilang mga tenga. Kalubog yun ng pinto mula sa isa sa mga kwarto dito sa ibaba. Isa lang ang natitiyak ni Belle, they are not the only people awake at this moment. Sino yun? Pabulong na tanong ni Mabel. Hindi ko rin alam, naiiling na sagot ni Navi. Maya-may bukod sa kalabog ng pinto'y nakarinig din sila ng pag-iyak. Napakunot noo si Belle, kilala niyang iyak ngayon, nakapagtataka lang kung bakit gising pa ito hanggang ngayon. Paris? Tawag ni Mabel sa batang papalapit sa kanila. Mami ko! Usal ng bata habang kinukusot-kusot ang mga mata. Basta itong yumakap sa ina at humagulhol na tila takot na takot. Gumuhit ng awa sa puso ni Mabel dahil bihira niya makita umiyak ng ganito ang kanyang anak at kapag ganun ay sigurado may nangyari hindi maganda. Bakit ka umiiyak anak? Ano problema? Alalang wika ni Mabel habang hinahagod ang likod ng bata. Kasi po, Mami, nakita ko po kayo ni Mr. Navi sa isang place. Tapos may bad guy at bad girl po doon pero hindi ko makita ang mukha nila. They hurt you, Mommy. Tapos si Mr. Navi nakalay sa floor niya. Ayaw niyang magising. Humihikbi na kwento ni Paris sa dalawa. Nananaginip ang anak mo. Opinyon naman ni Navi. Oo, she agreed. Hindi maiwasan tumindig ang balahibo ni Mabel sa narinig niya kay Paris. She used to share nightmares with her, but not as bad as this. Unang beses itong nangyari at kung babalikan ng mga sinabi ng bata ay mukhang may pinapahiwatig ang panaginip nito. Gayon pa man hindi nagpakita ng takot si Belle. Gayong siya lamang ang masasandalan ni Paris sa mga oras na kailangan siya nito. Kumalas ang bata sa pagkakayakap kay Mabel. Mami, ayoko mawala kay ni Mr. Navi ko. Emosyonal na sambit ni Paris. Pinahid niyang mga luha nito gamit ang kanyang mga kamay. Shh! Huwag mong isipin yan, anak. Hindi kami mawawala ni Mr. Navi mo. Panaginip lang yun at sigurado kung kabaliktaran nun ang mangyayari sa totoong buhay, okay? Panghihikayat ni Belle pero hindi pa rin tumitigil ang bata sa pag-iyak. Sandaling tumayo si Navi at umalis. Pagbalik niya inabutan siya nito ng isang baso na may lamang tubig. Salamat. Aniya at sa kanya pinainom ng tubig ang bata. Muling naupo si Navi sa tabi ng mag-ina at sa puntong ito ay unti-unti nang kumakalma si Paris. Hindi nagtagal, lumipat ito ng pwesto at naupo sa gitna ni Belle at Navi. Salamat po sa pag-comfort niyo sa akin, Mommy at Mr. Navi. Mahal ko kayo, she said to them. Mahal din kita, baby ko, Belle replied with brushing her fingers on her daughter's hair. Wala siyang narinig na tugon kay Navi kaya napatingin siya dito.
Huli na nang mapansin niya nakatitig pala sa kanyang lalaki at ang mas ikinagulat niya ay ang pag-ukit ng matamis ng ngiti sa labi nito. She had to admit it was the most sweetest smile she'd ever seen in her life.